Mga awit, Kabanata 139, versikulo 23 to 24. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupad mo ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon, naroon ka. Narito ka, Panginoon. Ngayon naman ay bayaan mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila, siyang makapangyarihan sa buong sanglibutan. Nararamdaman namin na ikaw ay sumasa amin at ngayong umaga, bayaan mong sambahin ka namin. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
Diyos ay matibay. O pangalan at tatag ako sa aking mangliligtas. O panatag sa pangako ng Diyos ay matatag. Sabay-sabay po natin sambitlain ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang may papurihan at ang anak at ang Espiritu, buhat sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Yan. Tayo po umawit. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi po sa next na kanta natin, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Si Lord, hindi siya tumitingin sa kung ano yung sitwasyon natin. Last January, namatay po yung papa ko. And pag-uwi ko po dito sa Taguig, chinat po agad ako ni Ate Jenny na kung pwede daw pong mag-leader po agad ako sa susunod na Sunday. Pumayag po ako kasi alam ko po na hindi po tumitingin si Lord sa kung ano po yung sitwasyon natin and kung ano po yung nararamdaman natin that time. Tumitingin po siya sa puso natin and ayun po yung mahalaga, hindi po siya nakabase sa kung ano po yung nakikita ng ibang tao sa atin. Kaya sa umaga pong ito, sabay-sabay po nating awitin at papurihan ng ating Panginoon. Tayo po yung mawit. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth. Song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tayo po lahat. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of
Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Hello. Maraming salamat po sa Praise and Worship team sa pagkanta ng The Heart of Worship at sa walang kupas na YA group at youth group sa pagkanta nila. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, ang ating pong topic ngayon ay it's about starting right with God. And pag ang pinag-usapan ay starting right with God, ang pinakasentro na pinag-uusapan dito ay patungkol sa ating mga puso. At yun ay a heart right with God. Sandali po tayo manalangin. Maging kalugod-ugod nawa ang salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita sa iyong harapan, o Panginoon Diyos, na aking manunubos, ngayon na magpakailanman. Amen. Yan. Sabi ko nga, kung if we want to start right with God, kailangan magkaroon tayo ng healthy heart, o yung healthy, basta Tagalog ang healthy. Healthy heart. And sa lahat po kasi ng parte ng ating katawan, ang puso kasi, yun yung iniingatan natin. At tama po ba? Pinag-iingatan natin yung puso natin. Sapagkat pag ito ay nanghina at narumihan, maapektuhan yung buo nating katawan. Sabi ng Google, ang puso ay it's the vital organ of the human body. Marami itong mga tissues, 4 chambers, at the heart pumps blood throughout the body, delivering ng oxygen and nutrients sa ating puso. Kaya pag nawalan ng oxygen ang ating puso, ay mahihirapan tayo. And kung mapapansin natin, di po ba, every check-up, wala naman kinalaman, may lagnat ka lang o something, laging chinecheck ang puso. Di ba, pag pumunta kayo sa doktor, may BP, chinecheck lagi yung puso kung okay kayo. Meron ding isang kasabihan, sabi, may mga bagay na tanging puso lamang ang nakakalam. Tama po ba? And itong katagang ito ay binibigay ko sa mga nanay, sa mga babae. No? Kasi lahat ng mga bagay alam nila. Lahat ng nangyayari sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak ay nalalaman nila. Kumbaga, tinatanong sila, bakit mo ba alam lahat ng bagay? Kasi na pusong ina ka. Pusong ina. No? Happy International Women's Day pala. Di ba, meron tayong International Women's Day. No? Sa inyong mga kababaihan, good job po kayo sa pagbibigay ng pagmamahal sa lahat naming mga kalalakihan. Sa verse po natin, si David yung nakitaan ng Diyos na may malinis na puso. At handang sumunod sa Kanya. Kaya po nga yung tawag nga sa Kanya, di ba, a man after God's own heart, o lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ano nga po ba talaga ang basihan ng pagpili ng Diyos o
yung kanyang tatawagin na maglingkod sa kanyang ubasan. Sabi po sa 1 Samuel 16:7, yun po ang ating teksto. Ang sabi doon, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Humans do not see what the Lord sees, for humans see what is visible, but the Lord sees the heart." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang pagbabasa ng kanyang salita. Sabi, hindi tumitingin ang Panginoon sa physical na kaanyuan, kundi bagkus tumitingin siya sa puso ng tao. Kung handa na siyang maglingkod sa kanyang umasan. Ngunit, alam niyo po ba, mga magulang at mga kapatid, although meron tayong kahandaan ng ating mga puso at tama ang puso mo, may isang bagay na gagawin sa iyo ang Panginoon. Tatawagin ka niya. At ang kailangan natin ay mag-respond. Tatawagin ka niya upang gawin ang pinagagawa niya sa iyo at sundin ito. At may kinalaman dito yung anointing. Yung anointing, ina-anoint ka. In Tagalog, yung binabasbasan ka. No? Sabi, ang anoint, sabi, it means to i-dedicate, to concentrate someone or something by applying yung oil. Nag-a-apply ng oil because it symbolizes the Holy Spirit. And anointing to lead. The most important thing for godly leaders is to be anointed by the Holy Spirit. Anointing by God for leadership is more important than education, talent, and experience. Mas magiging magagamit tayo if you are anointed o binasbasan tayo. Kasi without anointing of God, you cannot lead effectively, organize, and evangelize. Tama po ba? Tama po ba? Amen po ba? Amen. And meron 3 klaseng anointing na napag-aralan ko sa aking class ngayon. Sabi, merong tinatawag na leper's anointing. Tapos meron tinatawag na priest anointing. Ito yung as a priest, yung inihahanda siya for holiness. At ito, yung pangatlo, yung para sa leaders. Leaders anointing. Leaders anointing. It is to impart position, power, and authority of office. Ito yung gusto ng Panginoon sa lahat ng mga leader na ma-anoint sila. Kasi ang istorya po nito, dun sa 1 Samuel 16:1-5, although in-anoint si Saul bilang hari, hindi po siya sumunod sa ating Panginoon. Kaya nawala yung anointing. Kaya kinausap ng Diyos si Nathan na meron kang pupuntahan dun sa angkan ni Jesse, no? And puntahan mo yung i-anoint ko. Sabi sa 1 Samuel 16:12-13, si David yun. No, sabi, and the Lord said, this is the one. Siya yung the one na i-anoint. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brother, and the Spirit of the Lord
rush upon David from that day forward. And Samuel rose up from Ramah. So, tama ang puso ni David. Ngunit kailangan siyang i-anoint. Tawagin ng Diyos at basbasan. Dahil, sabi ko nga, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi once na nabasbasan ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, you can have power. You can have God's anointing para sa'yo. Truly, ang ating Panginoong Isus, ang ibig sabihin kasi ng Christ, di ba? Ang iso nun, the anointed one. Siya yung the anointed. No? Siya yung na-anoint, yung unang in-anoint. No? When Jesus came to earth, before He was commissioned to do the work of the ministry, He fasted for 40 days, tinempt siya ng devil, binaptize ni John sa Jordan. Then, dun sa Luke 4:18, sinabi doon na He was anointed by God and He started the ministry. Sabi doon na sa Luke 4:18, sabi, sumasa akin ang Espiritu Santo sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo ako upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas sa mga bulag para pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga nangapi, upang itanyag ang kaayang taon ng ating Panginoon. So, si God mismo, ang ating Panginoon Jesus, ay was anointed to do the ministry. And, tatlong bagay lang po ang titingnan natin dito. In order to be used by God in His ministry, we must be getting, we must be setting, and we must be letting our hearts be right for God and the ministry He has called us to do. Now, ang question, what is the condition of our heart that God desires for us? In order we can equip the saints, we can do the work of the ministry and edify the body of Christ. Unang-unang kailangan natin maging healthy heart. Getting your heart right with God is we must have a humble heart. Sabi nyo, humble heart. Humble. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng humble heart? Paano ito makakatulong upang ating puso ay maging tama sa ating Panginoon? Ang sabi po sa 1 Peter 5:5, ang sabi doon, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Mag-subject muna tayo sa elders. Sabi, clothe yourselves, all of you, with humility towards one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Clothe yourselves. Ano po ba ibig sabihin ng being clothed with humility? Ang Greek word po nito is translated, cloth means to tie around in the knot. Parang itali mo. No? Yung humility, yung puso natin. Kailangan tayo mga mananampalataya should fasten and gird themselves with humility towards one another. Maging humble tayo sa pakikitungo, sa ating kapatiran, sa kapwa natin, sa mga hindi mananampalataya. Kasi yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang isang pinaka-requirement upang we can have a humble heart is dalawang bagay. It is
confessing and repentance. Sabi, getting your heart right with God, it requires an immediate, broken-hearted confession of sin and sincere admittance of mistakes. Bakit ko po nasabi ito? Sabi sa 2 Samuel 12:13, when Nathan confronted David about his adultery by sleeping with Bathsheba and murder of Urias. David did not make excuses, but immediately admitted his wrong and took responsibility. Sabi doon, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has put away your sin, you shall not die. Sabi rin sa Psalms 51:3, sabi ron, I know I have done wrong. I remember that sin all the time. Tayo po bilang mga mananampalataya, upang maging humble ang ating mga puso, kailangan kapag dumarating tayo sa pagsubok, kapag dumarating tayo na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, bilang mga anak ng ating Panginoon o mananampalataya, dapat ang option natin is to confess agad ang ating mga pagkakamali. Lord, sorry, nagawa ko to. Nagalit ako dun sa isang driver. Lord, nag-init ang ulo ko dahil dun sa isang makulit na ka-eskwela ko o ka-office mate ko. So, confess, sabi dito, i-confess mo agad yung kasalanan mo. Kasi, yun yung ginawa ni David. In-admit niya agad yung kasalanan niya. In-admit niya agad, nagkamali siya at humingi siya ng tawad. Ano po ba yung importance ito? Tuwing first Sunday, laging sinasabi ng daddy, di ba meron tayong pag-amin ng kasalanan? No? Minsan kailangan gawin pala natin yun eh. We confess our sins lagi sa Panginoon. Abrupt. Lagi-lagi. Kasi, ang confession is essentially to agree out loud. Literal, nasasabihin mo. Ibig sabihin, homolegio. It is to agree with God that what He said on the matter is in fact true. Na kinokorek tayo ng ating Panginoon. And kailangan dumaan tayo sa prosesong gano'n na admitin natin ang mga pagkakamali natin. Kasi sabi, sa unang Juan, 8-10, sabi, kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Sabi sa verse 8, kung tayo ay, kung mga sinungaling tayo, wala daw tayong kasalanan. Bakit? No? And sabi doon, yung verse 10 sabi, kung pinapahayag natin yung kasalanan natin, tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. At ang sabi sa verse 10, kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Kung nire-repent natin na tama tayo, it's a greatest sin na mali ang Diyos. No? So dapat wag nating gawin iyon. Because tama lang na kino-confess natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. So after nating makonfess yun, ang ginawa ni David, he repent. Pinagsisihan ang kanyang kasalanan.
Tandaan natin mga magulang at mga kapatid, repentance is to change your mind. Pagbabago ng pag-iisip. Na ma-convert ka after mo manampalataya sa ating Panginoon na siya ang iyong sasampalatayanan, we have to confess our sin, to repent. It is turning away from sin in order to turn to holiness. Kasi nangyari kay David, sa kanyang mga victories, na-overwhelm siya sa nangyayari sa kanya. At yung one instance na yon, nakita niya si Bathsheba, dumating yung kasalanan sa kanya. So, ang paalala sa atin, repent, turn away from that sin in order for us to be turned into the holiness of God. Pangalawa, sabi, we must setting your heart right with God. Ano po ito? It is cultivating your heart. Yung pagkakaroon ng tender spirit. Tender spirit. And sa sitwasyon ni David, nagkaroon siya ng new heart. Nagkaroon siya ng new heart. Kasi, dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa kasalanan, kinorek ng Panginoon dahil kay Nathan, at na-restore siya, katulad ni Elijah. Di po ba? No. At sabi sa Ezekiel 36:26, sabi, and I will give you a new heart and put in you a new spirit. I will remove from your heart a heart of stone, yung pusong bato, and give you a heart of flesh. So, kapag gagamitin tayo ng ating Panginoon, kailangan tayong tawagin, kailangan nating i-anoint, ngunit kapag dumarating ang mga kasalanan at hindi natin na-admit, kailangan nating i-admit ito sa Diyos upang we became holy at matransform tayo. Kung baka yung puso natin ay bago na bagong transplant ang ating mga puso. Kasi ang ibig sabihin ng setting your heart right with God is pagtutuwid ng iyong puso. Tinutuwid niya ang iyong puso. Binibigyan din dito ang pagbabago mula sa maling direksyon patungo sa tamang direksyon. It is a spiritual transformation. God will replace our stony heart with a tender, responsive one that delights in His law. So, ano po mangyayari kung if we set our heart right with God? Sabi, our hearts is being responsive and sensitive to the works of the Holy Spirit, not grieving it. Pagbago yung puso natin, napalitan ng kapayapaan, ng joy, ng pagpapatawad, ng lahat ng mga bagay na yan. Mabilis tayong magpatawad, mabilis tayong magpasensya, mabilis tayong, sige, pasa Diyos ko na yan. Pangalawa, is to having a God-will heart. Sumusunod tayo sa gusto ng Panginoon kung maayos at malinis ang ating puso. And sabi nga sa Psalms 51:10. Ano yung Psalms 51:10? Alam nyo to, di ba? Create in me a pure heart, O God,
and renew a steadfast spirit. So kanina, humble heart, getting our heart right with God. Ngayon, to set our heart right with God, we must sabihin natin sa Diyos, Lord God, create in me a new heart. Tanggalin mo yung pusong bato na to at palitan mo with a steadfast spirit. Kasi, pag ginawa natin yon, magiging maayos yung takbo at kinalagayan ng ating puso. Pangatlo, sabi, if we want to continue to set our hearts pure, sabi, saturate with Scripture. Anong ibig sabihin nun? Saturate. Ibig sabihin, pag sinabi kasi yung saturate, you dive in, you soak. Di ba pag naglalaba ka, yung sinosoak natin, binababad natin. Magbabad tayo sa salita ng Diyos. It's letting God act like a spiritual water to soften what life has hardened. Alam ko sa bawat isa sa inyo, merong mga bagay na parang ang tagal nang narito sa puso natin na hindi natin papalaya. Yung nagpapabigat ng ating puso. Pero sabi, pag sinabi natin create our heart pure, yun yung spiritual water ng Panginoon na inilalagay sa ating puso. Ang tawag ko po doon, alam niyo po yung dipping water na pumapatak sa bato? Yan na. Yan. Dipping water. Sabi, dripping water hollows out stone. Yung pag matagal na siyang pumapatak, yung bato lumalambot. Nagkakaroon ng crack at nababago siya. Not to force, but to persistence. Ang gabay ng salita ng Diyos ay laging papaalala sa iyo upang ang ating mga puso ay maging humble at maging pure sa paningin ng ating Panginoon. Lahat ng... Kasi may sinasabi kasing stony heart. Stony heart, isang klase ng puso. Yung sinasabi ko kayong pusong bato. Ito yung cold, stubborn, unrepentant, self-centered. Lagi niyang nire-refuse to submit to God's authority. Pero di po ba, mga magulang at mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, kung sinusundon mo ang kanyang mga utos, hahayaan natin yung puso natin, mawala yung pusong bato. Mabasag ito. Pusong basag. Basag na babaguhin ang ating Panginoon. Kasi sabi sa 2 Chronicles 36:13, pag ganun po ang nangyari, mag-stiff neck yung neck natin eh. Mahaharden yung ating puso at mahihirapan na tayong to turn to God. Kaya wag nating maging attitude, natin puso ay maging pusong bato. Palitan mo ito ng pusong malinis para sa ating Diyos. At pangatlo, sabi ito, letting your heart cry out for God. Ano po ang ibig sabihin nito? We must be seekers of God's heart. Hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin siya. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hindi natin matatagpuan na maging malinis ang ating puso kung we don't want to seek God
in our hearts. Kung hindi natin, kung hinahayaan natin na yung puso natin, being a carnal man, na tayo ang nasusunod, kailangan ang Diyos ang nasusunod sa ating mga puso. Seeking God with all our heart means apat na bagay. Una, we must dedicate a time to pray. Taas po nga ng kamay. Sino po dito nagpe-pray? Uulitin ko, walang tumataas ang kamay, hindi lahat. Sino ang nagpe-pray? Yan po ang isang requirement upang patuloy natin isik ang ating Panginoon at ang puso natin ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. We must dedicate a time to pray. Kasi si David, sa kanyang journey ng buhay, simula nung magbago siya, binago siya ng Diyos. Pero marami yung consequence na nangyari sa kanya. Una po, namatay yung anak niya kay Bathsheba. Yung kanyang mga anak ay hindi rin naging maayos. Ngunit, yun ay battle ng kanilang mga anak. Ngunit, sabi ko nga, sabi rito, pangalawa, we must begin being honest. Maging tapat tayo sa Diyos. Kung tayo ay nagkakamali, kung tayo ay may nagagawang mga pagkakasala sa Kanya. Ihayag mo agad sa Kanya, Lord, sorry. Lord, ganito. Kasi kung patatagalin mo pa ito, kuya, mukhang mawawala ka na ng chance humarap sa Diyos. Be honest about Him, about your struggles and doubts. Naniniwala po ba tayo na si Jesus ang ating kapanatagan? Hindi siya lang iiwan. Lagi siyang nandyan sa ating mga buhay. At pangatlo, sabi, we must trust Him. Pagtiwalaan natin ang Diyos. Kung ang ating puso na may Diyos sa ating mga buhay, pagtitiwalaan natin ang ating Panginoon. Miski na minsan, when we doubt and we don't understand kung ano yung gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. Ang ating pong pastor has so much faith. Marami siyang pinagdadaanan. Pero kahit kailan, hindi na wala ang tiwala niya sa Panginoon. Minsan po kasi, sa ating mga buhay, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa atin. Sana'y, miski na hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa ating mga buhay, patuloy tayo magtiwala sa Kanya. And panguli, sabi, we must be willing to obey Him. Even when life is difficult, wala naman pong sinabi ang Diyos na pag tinanggap natin siya, magiging madali ang lahat ng bagay. Ang sabi lang niya, magpakatapang ka. Magtiwala ka sa akin. In line of this story of David, sana po makita ng bawat isa sa atin na we must have a humble heart. Magkaroon ka ng humble heart. Magkaroon tayo ng pure na kakaibang klaseng puso. At magkaroon tayo na laging sinisik ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa buhay na to na bigay mo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng malinis na puso. Simula nung tinanggap ka namin
sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, bagamat maraming mga challenges, maraming mga struggle sa aming mga buhay, laging labas namin sa aming mga puso ang joy, ang papatawad, ang patience, ang long-suffering. At makita ito ng bawat tao at makita na gino-glorify ka namin. Sa diwa po ng mga salitang ito, purihin ka sa araw ito. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman, maging bukas palad tayo sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering, kasabay po ng tanging awit ni na Ibet Balida and Jenilyn Dimagila. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi ako papabayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sandigan. Saan manggagaling ang tulong
sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y magmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, aalihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. May tanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang karoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa mga patuloy na pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. At patuloy na nandito kami, ang bawat isa sa amin, para magkaloob sa iyong mga gawain. Marami pong salamat sa mga pagpapala at biyayang ito, na alam namin na sa iyo lang lahat naman ang gagaling. At tunay na kinakasangkapan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, para magawan din ang mga gawain ng iyong iglesia. At sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy namin ilalapit at nadalangin din. Paging dapatin mo po ang kaming mga lingkod mo, Panginoon, sa pagpapataw ng aming mga kamay, Panginoon, sa mga maibig magpabasbas, Panginoon, dahil sa pagsapit ng kanilang kaarawan, ng mga anibersaryong kanilang dumating sa kanilang relationship, at higit sa lahat, mga pagpapala at pagpapasalamat na tinanggap mula sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Amen. Mauna po ang mga sumapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, at tayong lahat na pinagpala ng Panginoon.
Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating ipapanalangin ang ating minamahal na Pastor Erlan Tan, to be led by Elder Lady. Tayo po ay sama-samang manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Narito po kami bilang isang iglesia na lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Alam mo po ang nasa puso ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, itinataas po namin sa inyo ang kalagayan ng aming minamahal na Pastor El. Panginoon, alam mo ang bawat sakit at paghihirap na kanyang pinagdadaanan ngayon. Ngunit kumakapit kami sa iyong pangako sa Isaiah 41:13. Sapagkat akong Panginoon mo, ang umahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Dahil sa iyong pangakong ito, may pag-asa at lakas ang aming mga puso. Hawakan mo po si Pastor sa mga sandaling ito. Ipuin mo po siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Ibalik mo po ang lakas ng kanyang katawan, ang kagalakan ng kanyang puso, at ang kapayapaan ng kanyang isipan. Alisin mo po, Ama, ang anumang takot at pangamba sa kanyang puso. Punuin mo siya ng iyong presensya, pagtitiwala at kapanatagang habang siya ay dumaraan sa panahong ito. Samahan mo po siya sa mga gamutang isinasagawa para sa kanya. Gabayan mo po ang mga doktor, ang mga medical staff na iyong gagamitin upang lahat ay maging maayos at matagumpay. Nooy maranasan niya ang iyong pag-iingat sa bawat sandali. Ama, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanyang buhay, ang kanyang paggaling, at ang patuloy mong layunin sa kanyang paglilingkod. Palakasin mo rin po ang kanyang pamilya at ang iyong buong iglesia na patuloy na nananalangin para sa kanya. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang aming Diyos. At alam namin na hinahawakan mo ang aming mga kamay at kailanman hindi mo kami pababayaan. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mula doon sa kalulatinan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, tanggapin natin na hindi nagliligat na pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at ang pakikipisan ng Diyong Banal ang sumahatin ngayon at magpakailanman. Amen. Ating pong sambitlain ang ating mission statement. Tayo pong lahat, Antipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa atin pong Antipas Unida Church, the church that, para po sa ating mga announcements ngayon pong linggo, sa atin pong naging pananambahan ngayon pong March 15, 2026, ang nagatid po ng mensahe ang atin pong Predikador Jojo Filio,
Ang naghatid naman po ng tanging awit, Sister Janeline Dimagila and Sister Yvette Balida. Ganyan din po ang TUCYA Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Brother G-Boy Ocol. Hymns leader po, Sister Janeline Dimagila. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating pananambahan next week, March 22, 2026, ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicator June Pagsisihan. Tanging awit, si Sir Micah Pagsisihan, gayon din po ang TUC Youth Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother Cito Bana. Hymns leader po, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating po na March 19, 2026, ang maghahatid po ng mensahe, TNP Ed by Patlugot, si Sir Cora Ocol. Testimony, si Sir Kaye Blaza. Tanging awit, si Sir Eunice Blaza. At hymns leader po, Brother J.M. Fajardo. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Sister Pearl Katahan, Sister Lucy Filio, ganit po Brother Dan and Sister Lovely Baltazar. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unidad de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number na naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Para pa rin po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunan din po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Atin din pong Sunday School ay nagpapatuloy. Ito po ay every 8 a.m. dito po sa ating iglesia, and for adult, meron din pong online class. Ganyan din po ang atin pong prayer meeting. Ito po ay every Wednesday sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC members chat group. Para naman po sa ating Family Bible Study, magkakaroon po at inaanyayahan po ang lahat ng mga guro sa online at face-to-face. Kasama din po ang pagtatalaga ng bagong pamunuan sa taong 2026 to 2029. So magkakaroon po ng pagtatalaga sa mga guro ng online at face-to-face, gayon din po sa bagong pamunuan po. Ito po ay sa darating po ng March 21, 2026, dito po sa ating iglesia sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Gayon din po magkakaroon po tayo lahat ng Zonal Fellowship. Ang topic po ay Family Altar Introduction. Ang magiging speaker po natin, ating pong Predicator June Pagsisihan. Ito po ay sa darating na linggo, March 22, 2026, right after po ng ating pananambahan. Para naman po muli sa mga kababaihan, magkakaroon po ng District Fellowship. Ito po ay may temang Recognizing God's Sovereign Power. Ang magiging tagapagsalita po ang ating Pastor Jeremias Reyes at ito po ay gaganapin sa dako po ng UCC Novaliches. So magkita-kita po sa lahat po ng sasabay sa service dito po sa ating iglesia before 1 p.m. Ganyan din po, magkakaroon po ng Life Journey Seminar for Core Leaders. Ito po ay sa darating na March 28 sa ganap po na ika-8 ng umaga dito po sa ating iglesia. Ang mga expected po na attend ng mga TNPs, ang mga elders, ang mga deacons, and ganyan din po ang mga kapisanan presidents. So muli po, sa darating po yan na March 28. Ganyan din po para po sa mga kabataan, magkakaroon po muli ng Upward Fellowship. Ito po ay kanilang bagong series, Miracle Series naman po dito po sa ating iglesia sa ganap po na 1:30 po ng tanghali. Kahapon po muli po ay nagkaroon ng Dreamville Mission. Ito po ay dinaluhan ng mga maliliit na mga bata. Ganyan din po, katuwang ng atin pong predikador, ang atin pong mga kalalakihan, kababaihan, YA, ganyan din po ang mga kabataan. So yan po ang atin pong naging Dreamville Mission kahapon. Yan po. Ginanap po yan sa bagong multipurpose building po, or multipurpose hall po, dun po sa dako ng Dreamville. Ngayon naman po atin pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Ngayon pong March 15,
Happy birthday po, Brother Miko Magbalana. March 17, Brother Willie Almeria. March 17 din po, Brother Dustin Ocol. March 20 po, ang inyo pong lingkod. Ganyan din po sa darating din po na March 20, ang atin pong elder, Sister Pearl Katahan. Muli po, happy birthday po sa inyong lahat. Atin naman pong tinatawagan ang atin pong Sister Gigi Ordonez para po sa ating NOAA Project Raffle. Yan. Hindi na t-shirt eh. Ayan. Ang good news, cake ulit. Sugar-free. Ibig sabihin, libre yung sugar. As many as you like. Siyempre, yung may birthday. Yan. Wag po ako ang bunutin nyo. Okay. And the winner, magbigay po tayo sa NOAA Project. Gigi Ordonez. Wow! Ako daw. At dahil cake yan, ibibigay ko kila Ate Nirsa. Ayan, dali nyo kay Ate Nirsa. Thank you. Thank you po. Tayo po ay tumayo. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, Healer, Redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for